Kilalanin si Leandro Liviste, ang batang negosyante, politiko at environmental advocate na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Mula sa pagiging gifted child hanggang sa pagiging pinakabatang self-made billionaire ng bansa. The Philippine Showbiz List presents Sino si Leandro Liviste, anak ni Loren Ligarda. Leandro's personal details. Si Leandro Antonio Ligarda Liviste, 32 years old at isinilang noong March 18, 1993, ay isang negosyante at politiko na nagsisilbi bilang congressman ng unang distrito ng Batangas simula noong 2025. Siya ang anak ng dating gobernador ng Batangas na si Antonio Liviste at ni Senadora Loren Ligarda. Kilala rin siya bilang isang gifted child na itinampok noon sa isang TV commercial ng Promil Milk ng YF. Humawak si Leandro ng mga posisyon sa ilang nangungunang samahan ng negosyo sa bansa, kabilang ang Management Association of the Philippines at Makati Business Club. Leandro recognized as the youngest self-made billionaire in the Philippines. Noong 2013, unang nagkaroon ng interes si Leandro na magtayo ng negosyong nakatuon sa solar power sa Pilipinas. Noon ay nag-intern siya sa Meralco habang naka-summer break mula sa Yale University, kung saan siya nag-aaral ng political science. Naengganyo siya sa mga kumpanya ni Elon Musk na Tesla Inc. at Solar City. At mula rito ay nakita niya ang malaking oportunidad na makapaghatid ng mas murang solar energy sa Pilipinas kumpara sa mataas na singil ng kuryenteng mula sa fossil fuels. Itinatag ni Leandro ang Solar Philippines, isang kumpanyang pag-aari niya ng buo. Natapos ng Solar Philippines ang Kalatagan Solar Farm noong 2016 at sinimulan ng operasyon ng Tarlac Solar Farm noong 2019. Noong 2021, ang subsidiary nitong Solar Philippines Nueva Ecija Corporation ang naging kauna-unahang solar company na nag-initial public offering sa Pilipinas. At si Leandro ang naging pinakabatang chairman at CEO sa kasaysayan ng Philippine Stock Exchange. Nag-invest ang Meralco, kabilang ng pinakamalaking foreign investment para sa isang infrastructure project sa kasaysayan ng bansa. Ibinenta ni Leandro ang bilyon-bilyong shares ng Solar Philippines Nueva Ecija Corporation sa Meralco mula sa sarili niyang malaking bahagi ng shares. Sa kabila nito, nanatili pa rin siyang may-ari ng bilyon-bilyong shares ng Solar Philippines Nueva Ecija Corporation. Pumasok din si Leandro sa media matapos niyang bilhin ang 10% ng ABS-CBN Corporation, dahilan upang maging pinakamalaking shareholder siya pagkatapos ng Lopez Inc. Sa pamamagitan ng Countryside Investments Holdings Corporation, inihayag din ni Leandro ang plano niya mag-invest ng 5 billion pesos sa Rojas Holdings Inc., ang parent company ng Central Azucarera Don Pedro Inc. Leandro's historical political career. Nagwagi si Leandro sa isang makasaysayang landslide bilang congressman ng unang distrito ng Batangas sa halalan ngayong 2025. Nakakuha siya ng 75% ng kabuoang boto at tinalo ang nakaupong congressman na si Eric Buhain. Ito ang pinakamataas na porsyentong nakuha laban sa isang incumbent na mamabata sa buong bansa noong 2025. At ito rin ang may pinakamaraming botong naitala sa kasaysayan ng anumang congressional race sa Batangas. Markado rin ang kanyang panalo bilang unang pagkatalo sa halalan ng pamilyang 30 years nang humahawak sa posisyon ng unang distrito ng Batangas. Sa kampanyang may mensaheng paunlarin natin ang unang distrito, nanawagan si Leandro ng mas malaking suporta mula sa pambansang pamahalaan para sa pagpapaunlad ng kanlurang bahagi ng Batangas. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan noong June 2025, agad niyang inihain ang House Bill No. 27, naglalayong magbigay ng buwanang allowance na 1,000 pesos sa bawat estudyanteng Pilipino mula kindergarten hanggang kolehiyo, anumang antas ng kanilang socio-economic status. Leandro's fight to fix corruption. Noong August 2025, nagsampa si Leandro ng mga kasong bribery at korupsyon laban sa suspendidong Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer na si Abelardo Calalo sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor. Inakusahan niya si Engineer Calalo na tinanggang suhulan siya ng 3.1 million pesos upang ihinto ang investigasyon ng Kamara kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng DPWH sa distrito. Hinimok din ni Leandro si Engineer Calalo na magsilbing state witness sa nasabing investigasyon. Kasunod ng ulat ng tangkang panunuhol, sinuspindi ng kalihim ng DPWH si Engineer Calalo. Itinanggi naman ni Engineer Calalo ang mga paratang at sinabing instigated lamang umano siya ni Leandro na ibigay ang pera bilang bahagi ng umano'y political agenda.
Gayunpaman, binigyang diin ni Leandro na hindi itinanggi ni Engineer Calalo na ang pera ay kinalap mula sa mga DPWH contractor sa distrito. Kamakailan, hiniling ni Leandro sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang umano'y pagkakasangkot ni Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola na tinukoy niya bilang pangalawang pinakamalaking proponent sa mga proyekto ng DPWH. Sa isang ambush interview sa BGC Taguig, tinawag ni Leandro si Representative Guardiola bilang umano'y pinakamalaking contractor pagkatapos lamang ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Leandro is the Solidaridad Bookshop's new owner. Ang iconic na Solidaridad Bookshop ay ngayon pag-aari ng Leandro matapos itong ilagay sa benta noong June. Sa isang pahayag, sinabi ng bookshop na naipasa ang pagmamay-ari matapos itong matagumpay na maibenta at maipasa kay Leandro. Matagal ng kaibigan ni Senadora Lawrence si National Artist F. Sionel Jose ang dating may-ari ng bookshop. Sa pamumuhunan ito ni Leandro, layunin niya matiyak ang patuloy na operasyon ng bookshop at papanatili ang pamana ni Jose sa tulong ng kanyang pamilya. Ipinahayag ni Leandro ang kanyang pasasalamat sa pamilya Jose sa pagtitiwala sa kanya ng solidaridad. Anya, we thank the Jose family for entrusting us with solidaridad. We hope they can remain involved and help ensure that the bookshop's operations stay true to its history and the legacy of F. Sionel Jose. Leandro wowed by Dolomite Beach during date with Senator Ma'am Lauren. Isang masayang araw ang nagawa ni Leandro matapos niyang dalhin ang kanyang ina, si Senadora Lawrence, sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon. Ang destinasyon ay ang Manila Baywalk, Dolomite Beach, isang artificial na dalampasigan na binuo noong 2020 at kilala sa puting buhangin nito. Ibinahagi ni Leandro sa Facebook ang kanyang karanasan kasama ang mga larawan ng kanilang sun date. Anya, dinala ko ang aking ina kanina para sa kanyang first time sa Dolomite Beach. Ang ganda at ang linis. Dagdag pa niya, buti na lang may ganitong mga pasyalan na bukas para sa lahat ng mga pamilya. Salamat mama sa pagsuporta mo ngayon sa Dolomite Beach. Ipinahayag niya ang kasiyahan na makita ang kanyang ina na natuwa sa lugar at ang pasasalamat na bukas ang ganitong pasyalan para sa lahat ng pamilya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!